1986 Agrarian Reform. The overthrow of Marcos in the 1987 Constitution resulted in a renewed interest and attention to agrarian reform, as President Corazon Aquino envisioned agrarian reform to be centerpieces of her administration's social legislation, which proved difficult because her background betrayed her. She came from a family of a wealthy and landed clan that owned the Hacienda Luisita. Ang pagpapatalsik kay Marcos bilang presidente sa 1987 Constitution ay nagbunga ng atensyon at interes sa agrarian reform o reformang agraryo. Naisip ni Pangulong Corazon Aquino na maging sentro ng kanyang administrasyon batas panlipunan ng agrarian reform. Pero dahil ito'y napatunayan na mahirap dahil sa kanyang background, si Corazon Aquino ay nagmula sa mayamang pamilya at landed clan na nagmamay-ari ng Hacienda Luisita. Ano nga ba ang Hacienda Luisita? Ang Hacienda Luisita ay pagmamay-ari ng pamilya ni President Corazon C. Aquino. Ito ay may sukat na 6,453 hektaryang lupaing taniman ng tubo o sugarcane na matatagpuan sa lalawigan ng Tarlac. Ang hasyenda ay may sakop na 11 barangay sa 3 bayan ng Tarlac. President Corazon Aquino. On June 10, 1988, former President Corazon C. Aquino signed into the law Republic Act No. 6557, or otherwise known as the Comprehensive Agrarian Reform Law, or CARL. The law became effective on June 15, 1988. Subsequently, 4 president issuance were released in July 1987 after 48 nationwide consultations before the actual law was enacted. The law introduced the program, the same name, Comprehensive Agrarian Reform Program, or CARP. Noong June 10, 1988, nilagdaan ni dating Pangulong Corazon C. Aquino ang batas na Republic Act No. 6557 o mas kilala sa pangalang sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law, or CARL. Ang batas na ito ay naging epektibo noong June 15, 1988. Sa kasunod nito ay ang pagpapalabas sa 4 na Pangulo noong June 1987 pagkatapos ng 48 nationwide consultations. Bago pinagtibay ang aktwal na batas, ipinakilala ang batas na ito sa kaparehong pangalan, ang Comprehensive Agrarian Reform Program, or CARP. CARP was limited because it accomplished very little during the administration of Aquino. It only accomplished 22.5% of land distribution in 6 years ongoing to the fact that Congress. Ang CARP ay nalimitahan dahil sa kakaunti ang nagawa nito noong administrasyon pa ito ni Aquino. Nagawa nito ang 22.5% na plano ng distribution sa loob ng 6 na taon. Dominated by the landed elite, was unwilling to fund the high compensation cost of the program. It was also mired in controversy, since Aquino seemingly bowed down to the pressure of her relatives by allowing to stock redistribution option. Dahil sa kawalan ng pondo mula sa Kongreso, nakontrolado ng mga may-ari ang mga lupain. At dahil dito, sumuko si Aquino sa panggigipit ng kanyang mga kamag-anak sa pamamagitan ng pagpayag na mag-stock redistribution option. Hacienda Luisita recognized itself into a corporation and distribute the stock to the farmer. Ang Hacienda Luisita ay naging korporasyon at ipinamahagi ang mga stock sa mga magsasaka. President Fidel Ramos. CARP implementation was speeded in order to meet the 10 years time frame, despite limitation and constraint in funding, logistic, and participation in both the sectors.
Ang pagpapatupad daw ng CARP ay nagpabilis upang matugunan ang 10 taon. Sa kabila ng mga limitasyon at hadlang sa pagpopondo, logistic at partipasyon nakasangkot sa mga sectors. Noong taong 1996, ang Department Agrarian Reform o DAR ay namahagin lamang ng 58.25% sa kabuoang target ng mga lugar na sasakupin. Nilagdaan naman ni Ramos ang Republic Act No. 8532 para amyendahan ang CARL at palawakin ang isa pang program para sa another 10 years. Department of Agrarian Reform. It led the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, Truth Land Tenure Improvement, Agrarian Justice, and coordinated delivery of essential support service to the client beneficiaries. Pinamumunuan nito ang pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o yung CARP sa pamamagitan ng pagpapabuti ng tenure, historyang agraryo at koordinadong paghahatid ng mahalagang serbisyo at suporta sa mga kliyenteng may benepisyaryo.